Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. At sa lahat ng mga Your Honor, please. Magandang gabi po. Tata Ben Paipon po, inviting you now to join us sa ating programa. Alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. Okay? And that is Monday to Friday. And today is Friday. Happy weekend to all. Tapusin natin ang programa natin. Matulog tayo mabuti. Bukas, nasa resort na tayo. Tama po ba yun? bukas na po ang mga resorts ngayon. Nako, pakaingat muna po mga kapitbahay, mga kababayan. Huwag po kayong masyadong magmamadali, ha?
Lalong-lalo na kung hindi pa kayo nabakunahan. Okay lamang po sana kung medyo nabakunahan na ho tayo. Okay lang. Pwede nang makipagsapalaran. Pero kung hindi pa po, medyo ingat-ingat po. Tingnan ho ninyo, dito sa Metro Manila, tumataas ang bilang ng COVID. Alam po ba niyo kung bakit? Ang sabi ng mga eksperto sa COVID, sa COVID, ang sabi po nila, hindi tayo sumusunod eh. Nagbubukas na tayo kagad eh. Pagkatapos kulang pa ang testing ng ating gobyerno, paano natin, pagkatapos ang dami pang mga variants mo ngayon na pumapasok ko dito sa atin, hindi ko na maintindihan. Ano po ba itong mga variants na ito? Our government cannot explain fully well ano ba itong mga variants. Ito na po ba ang dahilan ng pagsirit ng COVID virus? Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kung hindi sa mga iba't ibang mga lalawigan. Luzon, Visayas, hanggang Mindanao po. All over the Philippines na po ito. The fight against the virus po is not over. Natutuwa po ako na nag-e-enjoy na ho yun ng mga nasa resort. Pero tignan ho ninyo, pagbalik ho nila, galing sa tubig. Baka ito, may mga virus na naman. Masakit po ito sapagkat we all want to enjoy our freedom na. Okay? Yung iba, nag-iingat talaga eh. Pero karamihan na po sa atin, because it's induced by our government. Sige na, punta na kayo sa mga resorts. Magbukas na ho tayo. Sige na. Para may hanap buhay naman yung mga nasa resorts. Mga tourism spots. Pinapayagan na ho. Alam nyo, naiisip ko po nasa resort tayo. Sarap, ano? Banding-banding. The family, magkakasama ho. May swimming pool, may dagat pa. Wow! Galing ano. Alright. Siguro, tanghali, darating ho tayo doon. Kakain na ho tayo. Di ba? Tanghalian muna tayo bago tayo maligo. Okay? O kaya, yung mga bata, diretso na ho sa swimming pool o kaya sa beach. Diretso na ho yun. Maya-maya ng konti, magtatawag ng mga magulang. Halina kayo. Kain muna tayo. Walang face mask yan. Wala nang face mask yan. Wala nang hugasan ng kamay. Nasa tubig naman ho kayo. Ano mangyayari? Nasa hapag na tayo ng kainan. Wala nang face mask yan. Pagkatapos, yun, inihaw na bangus, inihaw na pusit. Wow, sarap talaga. No? Kanya-kanya po bang sausawan? Hindi po. Isa lang. For everybody. Ayan. Wala nang kutsa-kutsara dyan. Kamayan po eh. Di ba? Ayan na, wala na talagang protocol diyan. Wala nang health protocols. So dito po nagkakahawaan kahit magkakamag-anak. Okay? We never see, hindi natin nakikita yung virus. Hindi po natin nakikita. Lalong-lalo na kung walang swab test, walang testing bago pumunta sa resort at hindi po natin alam kung sino-sino po yung mga kasama ho natin. Alam natin kamag-anak, pero alam po ba ninyo kung saan nanggagaling ang mga ito? So this is the risk that we are facing po, mga kababayan. Pero sa tingin po ng iba kasi, wala na ho yung risk. Basta nasa resort ka na, pakialam ko kung may risk pa yan. Enjoy! Ayan. Enjoy. The end result, ito na ho, sumisirit ang bilang ng COVID cases sa buong Pilipinas po. Huwag po ninyong sabihin sa Metro Manila lamang ito.
sa buong Pilipinas. From Region 1, Region 2, sa Visayas, sa Mindanao, lalo na po sa Bacolod. Bacolod po, overwhelmed na mga hospital ho dyan. Davao City and Davao del Sur. Mga kababayan, overwhelmed na po talaga ang kanilang mga hospital. Anong ibig sabihin po nito? Hindi pa tapos ang COVID, hindi pa po tapos ang laban ho natin sa COVID. Eh bakit ho natin sinusubukan ho yung virus? Bakit po natin sinasalubong? I am asking this question to our government, to the IATF. Bakit po kayo nagluluwag talaga? Meron pang panganib ang virus dito po sa atin. Mataas po ang panganib ng virus po. Sinasabi na po ng mga dalubhasa sa Octa Research Team, even our medical experts, sinasabi po na wag masyado, wag po tayo magpakampante ho. Pero tuloy-tuloy. Magkakaroon pa ng green lane ngayon pagpasok ko dito sa Pilipinas, mga dayuhan ho, mga kababayan. Pwede nang pumasok ko dito. Basta't nabakunahan, basta't galing sa Pilipinas ang pinagbakuna, pwede na ho magpapasok ng mga estranghero. Wow! We are not yet through with the virus po. We have not vaccinated our people. We have not reached the herd immunity. My friends, mga kababayan ko po, bakit po ganito ang pakiramdam na ng ating mga government officials and our president? Walang pakialam ho dito eh. Walang pakialam. Basta't siya at saka si Sara kakandidato sa susunod na halalan. Ganun po ba ang administrasyon na ito, mga kababayan? Nalulungkot po ako sapagkat I can see where we are going to right now, mga kababayan. Pagka hindi po natin napigil itong virus na ito, there's only one to blame. The government and the people themselves. Pero higit sa lahat, ang gobyerno sapagkat ito ang nagbibigay ng kapahintulutan eh. Sige, lumabas na kayo, mamasyal na ho kayo. Go to your resorts, favorite resorts. Pwede na kayong mag-dine in, mag-dine out. Wow, mga kababayan. Ano? This is our government. Bahala ho kayo, mga kababayan. Pero, pwede ba yan? Bahala kayo? Hindi po pwedeng bahala ho kayo eh. Kasi, yung bahala kayo na kasabihan, hindi final analysis ho, apektado ako dyan eh. Ako mag-iingat. Bahala kayo sa sarili nyo. Bahala kayo kung dapuan kayo ng COVID. Eh, paano kung nakalapit ka sa akin? May COVID ka na. Dahil hindi ka nag-iingat sa sarili mo. Apektado si Tata Ben sapagkat mahahawaan mo siya. Bagat meron na po akong first dose. Eh, first dose pa lang naman po yung bakuna ko po eh. Hindi pa po ganap. Hindi pa po ganap. And that is true to so many people in the Philippines. Wala pa pong bakuna ho eh. 4% pa lamang po ng total population of the Philippines has been vaccinated. At hindi pa po total yan. Bakit po ganito? Nagmamadali ho tayo, gumagaya tayo sa Israel, gumagaya tayo sa Amerika, gumagaya po tayo sa Europa. Eh, umaasa po tayo sa kanila sa bakuna ho eh. Hindi nga dumarating dito mga bakuna ho natin. Kaya napakaliit pa po nababakunahan. Eh, bakit po tayo nagluluwag? Bakit tayo nagluluwag? It defies logic, but if this is the kind of government we have, mag-ingat po tayo, mga kababayan. Sarili na po natin dapat at ingatan ho natin. Ingatan po natin ang ating pamilya sapagkat oras na nagkaroon ng COVID virus, ang isang miyembro ng pamilya, malamang the whole family will be affected because of the various variants na nandito na po sa atin. Sabi po ng DOH, 20 variants
Saan kaya nanggagaling po ang mga ere? 20 variants of the virus are already in the Philippines. Where are they? Alam po ba ng DOH kung saan sila hahanapin? Nagtetesting po ba sila? Nagtre-tracing po ba sila? Hindi natin alam po mga kababayan kung saan nanggagaling, saan nandoon, saan namamasyal yung COVID. Ito dapat ang ingatan po natin sa ating buhay ho. The COVID cannot be seen. Hindi po natin alam kung saan po siya naroroon. Bago tayong pakampante, hindi ko mo meron na tayong bakuna, hindi na po tayo dadapuan. Pwede po tayong dapuan pa rin. Ang kainaman po sa may bakuna, hindi ka magkakasakit ng maluba at hindi ka mamamatay dahil po sa COVID. Yan po ang kahalagahan ng bakuna. Kaya magpabakuna ho kayo, ha? Magpabakuna na po kayo. At least si Tata Ben, meron na po siyang bakuna. First dose pa nga lamang po, pero AstraZeneca ito. Medyo matagal-tagal na po ang proteksyon sa ating katawan. Okay? Yan po ang kainaman ng meron ng bakuna. Aantayin ko na lamang po yung second dose, but that will come after 2 months. But at least, meron na akong protection. Sana po kayo din, okay? Medyo meron tayong hesitancy this past few days or few months, and that is understandable po, sapagkat wala pa pong emergency authorization ang WHO sa ating primary bakuna dito sa Pilipinas, and that is Sinovac. Okay? So, ang Sinovac po, according to the WHO, ay kapantay na po ng mga ibang mga bakuna katulad po ng Pfizer, AstraZeneca, Gamaleya, whatever. Gamaleya, ng Russia. Nandyan po yung Moderna, Johnson & Johnson. So, kapantay na po ng mga ito ang Sinovac. So there should be no more hesitancy on our part on the matter. Magpabakuna na po tayo mga kababayan, and let us be protected from this virus. Mabuti na po yung may protection po tayo. At least hindi na tayo dadapuan, hindi tayo makakahawa. Okay? Okay? Iyan po. Pagka ang mga Pilipino po ay nabakunahan, at least 50 to 70%, ay nako, mapapanatag na po tayo. Yan po ang tunay na kapayapaan sa Pilipinas at yan po ang pagsisimula ng pagsulong ng ating ekonomiya. Let us pray for that. Let us do our part on this at wag tayong pakampante na como okay na, bukas na po ang mga tourist spots, mga resorts po natin. Nandun na rin po tayo kasama ang buong pamilya, hindi pa bakunado. Ingat-ingat lang po muna sandali, ha? Ingat lamang sapagkat delikado pa po ang sitwasyon. Ulitin ko lamang po, sumisirit pa po ang COVID virus dito po sa Metro Manila, yung 4 na probinsya na binabanggit palagi kasama ang National Capital Region like Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, and Laguna. Lahat yan po. Medyo mabigat pa po ang COVID virus po dito. And then, Luzon, Visayas, and Mindanao, provinces in these areas, all over the Philippines, mabigat po ang bilang ng COVID virus. So let us take care of ourselves. Wag tayong maging daan para makahawa po tayo sa ating kapwa. Okay, gawin po natin ang dapat po natin gawin. Let us observe the health protocols na na-memorize na po natin. Memorize natin. Wash your hands, wear your face mask, and practice social distancing. Yan lang naman po. Okay? Wag na tayong masyadong magluluwag sa mga resorts po natin sapagkat meron pang COVID at hindi pa po tayo bakunado. Alright? Alas 8:33, 27, alas 8:27 na po ang oras po natin sa buong kapuluan. Already nakikinig na po ang mga
mga avid fans natin, avid listeners, Josephine Roquero, good evening, Sir Ben Paipon, and Miss Universe, and Your Honor, please keep safe your family and take care of your health. God bless always. God first. And thank you very much, Joe. Deli Castaneda is now watching. Bakit ganon? Pag nag-start ka na, nawawala ka, lagi humihinto. O nga po, kanya hindi pa po ako nagsasalita. Okay? Pinababayaan kong ma-interrupt po yung ating live streaming, ho? Pagkatapos hihinto yun. And then magsasala okay naman, tapos biglang magre-resume, ho. Doon lamang po namin ipinapasok yung intro music, and then yun, doon na lang tayo magsisimula. Kasalanan ito ng internet eh. Hindi ko naman kasalanan yun, Josephine eh. Joe, good evening. Senaliv Ailsel is watching. Good evening, Senaliv. Magandang gabi po. Mary Marilyn Makasukol Onyate is also watching. Ganon din po si Marie Clado watching. Percival Singon. You must be from Calayan. No? Percival. Ravenna Naya. Good evening po. Your Honor, Tata Ben Paipon. Mariclado, good evening, Tata Ben, and Miss Universe. Shout out, Lilian Gabriel, sabi ni Ravenna Naya. Ayan, Ma'am Lilian. Magandang gabi daw sa iyo, sabi ni Ravenna Naya. Don Quartz. Magandang gabi din po sa inyo, Mr. Don Quartz from Ravenna Naya. Okay? Marco Remulla, Rafael Rocco Dinglasan. Ito na po yung mga idols natin. Lodi ng bayan, ha? Magandang gabi sa inyo, sabi ni Ravenna Naya. Ganon din po kay Annalie Gandesa. Ayun, kompleto na. Meron pa, Susana Odin. O meron pa ba? Wala na. Si Ricky Tusay naman, hello. And hi to everybody. Hi to all. Sabi ni parang Ricky Tisoy, kumusta ang birthday ng anak, Padre? Ha? Good evening. Senaliv, hi Sir Ben Paipon, and Your Honor, please, and Miss Universe, nawa po lagi kayong healthy. Stay safe. Yan, thank you very much. Senaliv, maraming salamat. Chincha Buste from Kuwait. Good evening po, Sir Ben. Good evening, Chincha. How is everything there in Kuwait? Sana po nasa mabuting kalagayan kayong palagi, every day, every night of your life. Okay? Maria Dolores Santos. Magandang gabi, Kabin. Watching from London. Wow! London, ha? Maria Dolores Santos. Okay, magandang gabi po. Ben Santos is watching. Yang Suyeds Gabona Lamosao is also watching. Gandang gabi, Yang. Good evening. Christopher De Vera is watching. Mercedes Ong. Ma'am Mercy, magandang gabi po. Willie Espiritu Ampogi ng Broadstream Cast Communicators. Padre, magandang gabi po for your information. Okay na ba yung mga gagawin natin, yung mga ID natin, partner? Kailan tayo, mag-usap tayo bukas at baka sa darating na linggo, magkita-kita tayo. Okay. Willie Espiritu, Ferdinand Bong. Ito ba si Bong Paipon? Ferdinand Bong is watching. Good evening. And then, Conrado Brotnil. Good evening, Sir Ben from Nueva Ecija. Narisa Henova. Si Naring. Naring, kumusta na? Wala nang problema dyan. Good evening to you and your family. Mercedes Mercy. Ma'am Mercy, good evening, Kuya Ben and Miss Universe. God bless you po. Okay, thank you very much. Paano, Kuya Ben, ako magpabakuna? Parang meron ako sa heart ko eh. Walang problema yan, Ma'am Mercy, walang problema. Magpatingin ka lamang ho sa doktor. Sabihin mo dun sa doktor, merong doktor dyan sa Bakunahan Center. Natitingin muna sa mga bakunahan.
pagka meron kayong problema, sasabihin po ng doktor, wag mo na ako kayong magpabakuna. Pagka wala siyang makikitang problema, bakunahan na ako kayo. Oh, wag ko kayong mag-alala. Manalig po kayo sa mga eksperto natin sa medisina. That is what I did. Ano ho? Wala naman po ako nararamdaman na sakit. Ano po? Pero paminsan-minsan tumataas ang presyon natin eh. Oh, hindi naman po mawawala ho yun. Lalong-lalo sa ating mga nagkakaedad ng 37 eh. Oh, hindi naman po nawawala ho yung tinatawag na alta presyon. Okay? Pero, nung ako'y tignan, sabi naman po ng doktor pwede. Oh, anong gusto mong bakuna? Kung ano ibibigay ko niyo sa akin, tinuro sa akin, AstraZeneca, di okay. Approved. But I was ready to take Sinovac then because it was recommended by my private doctor already. Okay? So, Sinovac is okay na po. Walang problema sapagkat may go signal na yan sa World Health Organization. And if the World Health Organization has given its imprimatur, wala na magagawa ang ating gobyerno kung hindi sumunod. Okay? And we have also our experts here. Sinabi na po, nung araw pa na pwede ng Sinovac. Pero alam naman po nyo, ito kasi produkto ng China Hindi po nawawala yung pagdududa Okay? Pero sana ho, maalis na po yung pagdududa ho natin dito sa Sinovac. Ha? Sabi po ng WHO, okay na raw po. Kanya, tanggapin na po natin. Alright? Joan Chang, sabi ni Ravenna Naya. Joan Chang, gandang gabi from Ravenna. Silver Pascual, magandang gabi po, is watching. Anali Candesa, thanks. Mami, sabi po niya, love, love, love. Los Unidos Aventerios is watching. Good evening. Los Unidos. Anali Gardesa, Dan share po. Wow, thank you very much. Sana ho, ganyan lahat ang ating mga taga-subaybay. Nag-share at nagsusubscribe sa ating YouTube. Meron tayong YouTube ng Broad Streamcast Communicators. So, meron po tayong YouTube channel after this live streaming. Okay? Sundan na lamang po ninyo. At doon po ninyo i-like, share, and subscribe. At kung gusto naman po ninyo, meron po akong YouTube channel na sarili na po. Ben Paipon naman ang pangalan ho doon. Hanapin lamang po ninyo yung YouTube channel ng Tata Ben Paipon. Ben Paipon. Okay? Alright. I-like and share na rin po ninyo at i-subscribe para sa ganun. Every time you need information, lalong-lalo na sa mga olas, kung kailangan po nyo ng informasyon para hindi na po kayo masyadong kasi medyo matagal ang pagsasaguto natin kung isa-isa. Meron po akong ginawang YouTube video para sa inyo. Punta na lang po kayo doon sa YouTube channel natin. Hanapin po ninyo Ben Paipon at makikita po ninyo, mapapanood po ninyo yung mga kasagutan sa mga katanungan po ninyo tungkol po sa OLA victims. Okay? Nerissa Inova, hello po, Uncle. Gandang gabi po. Sabi ni Naring. Magandang gabi, Naring, and your kids. Los Unidos, Aventerios, good evening po, Kabin. And to all viewers, more power. God bless. Armando Buddy Badillo is watching. Buddy boy. Magandang gabi po, partner. How is Sampaloc, Manila? Kumusta na kayo dyan? Namimiss ko yung mga barkada natin dyan sa Moret, Sampaloc, Manila. Melito Rodelio Militante is now watching. Mel, gandang gabi. Ganon din po si Jimmy Toplano. Pare, good evening, padre. Binati ko lang, kakababati ko lamang si paring Buddy Badillo ng Moret, Sampaloc, Manila. Jimmy Toplano, good evening, my friend. Ravenna Naya, by pleasure, anak Anali A. Gandesa. Ayun, anak pala niya. Josephine Taledillo. Good evening po, sir. Watching po. Late na lang ng konti. Hindi ba naman? Medyo ba? Ravenna, all done sharing. Oy, thank you very much, Ravenna. Okay, Tata Ben, subscribe ko yung YouTube mo.
Oh, salamat po. Salamat. Sana wag lang ikaw. Mga kaibigan mo rin. Okay, thank you very much, Ravena. Thank you very much. Maria Dolores Santos, maraming salamat po, Kabin, sa pagbati. I thank you very much. Ingat po lagi and keep safe. Yan. Amando Badi Badillo, magandang gabi po. Tagumpay ka sa NBI. Oh, ayan ha. Sinalakay ang pautangan sa Pasig. Grabe talaga ang modus nila. Alam mo, Buddy, talagang tuwad-tuwa po ako sa nangyari sapagkat kahit papaano, natugunan na po ng ating pamahalaan ang kahilingan po ng mga OLA victims. At sana ho, wag nilang lubayan ito. Sundin ang payo ng NBI. Magpunta na kayo, mag-file na ho kayo ng reklamo sa NBI sapagkat nandyan na yung mga tao na nanluloko sa inyo para hindi na sila makawala. Huwag ninyong pakawalan ng mga yan. Oh, naumpisahan na ho natin ito eh. Tayo ang nag-umpisan yan. Oh, kayo ang humingi ng saklolo dito sa atin. And we did our best. Sinamahan po namin kayo sa NBI, hindi ba? Oh, ngayon, tagumpay na ho yan. Sundan na po ninyo. Huwag na ho kayo maghintay kung ano pa. Oh, kung saan po kayo nandoon. Basta nandyan na po, nakaredy na yung mga dokumento ho ninyo, yung mga ebidensya ho ninyo, na kayo ay niloko, kayo hinaras, and so on and so forth. I-file na po ninyo sa pinakamalapit na sangay ng National Bureau of Investigation, Anti-Cybercrime Division. Ulitin ko ha, Anti-Cybercrime Division. Wag na ninyong hintayin pa si Tata Ben na kasama po sa NBI. Wag na ho. Diretso na ho kayo. Kaya na ninyo yan. Okay? At pagkatapos, kung mamarapatin nyo, sabihin po nyo nakapag-file na ho kayo. Gagawa po kami ng paraan para ma-follow up din po yun kung kinakailangan. Pero kita naman ninyo, ang ginawa po ng NBI, hindi nila pinagtagal. Oh, sabi nga ni Buddy ano sabi ni tagumpay ka sa NBI, sinalakay ang pautangan sa Pasig. Grabe talaga ang modus nila. Napanood ni Buddy ang video, ang news ng GMA7. Buddy, thank you very much. So ito yung paalaala ho natin sa mga biktima ng OLA, the old or the new, yung mga hindi pa po nakapag-file, punta na ho kayo doon. Kung hindi po nyo alam kung paano, meron po akong ginawang video para sa inyo. Puntahan ninyo. Nasa YouTube channel ni Tata Ben Paipon yan. Okay? Ready, available at any time. Kaya kung ginawa, para sa inyo yan, para hindi na po kayo, hindi na po yung paisa-isa pa po yung sagot. Nandyan na po sa video na ginawa po ni Tata Ben Paipon. Okay? I-like and i-subscribe po ninyo para mapanood din po ng iba. Okay? Ayan. Okay. Mapapanood ho ninyo doon. Paano po natin na sinamahan yung unang batch ng mga all of victims na nag-file ng formal complaint sa NBI. Tuwa-tuwa ako sapagkat kahit 3 lamang ho yung mga nag-file ho. 3 sa OLA, 3 sa 7 Stag International. Jenna, susunod na tayo dyan. Susunod na ho kayo dyan. Huwag kayong mag-alala, ha? Okay? Pa-isa-isa lamang daw ho sabi ng NBI. But we have to rely, we have to have faith in the National Bureau of Investigation sapagkat kita naman po ninyo, ginampanan nila ang kanilang tungkulin para sa ating inang bayan. Alright? Elaine Maranan Bulaong. Hi po, Tata Ben. Sana naalaala niyo pa po ako. Apo po ako ni Kafeli Maranan. Oh, sa Sampaloc, Manila? Ay, Batangas. Okay. Elaine
Oo nga, no? Aha. Elaine Maranan Bolaong. Oh, yeah. Elaine, magandang gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Good evening. Magandang gabi po. Sana ho, every night, manood ho kayo sa ating programa. Every night po ito, Monday to Saturday. Alas 8 hanggang alas 10. Ha? Okay? Jomay Maymarm. Watching. Good evening, Jomay. Magandang gabi po. At alam na po, natanggap na ni Secretary Castriciones ng Department of Agrarian Reform ang lahat ng mga dokumento na dapat po nilang matanggap. So, let us just wait for their action naman tungkol dito sa problema na idinulog ninyo dito sa ating Your Honor, please. Okay? Maraming salamat. Okay? So, mga kababayan, dito po tayo sa isang issue na hindi ko maintindihan kung bakit ang BIR ay nagmamadali na magpataw po ng karagdagang buwis sa mga pribadong mga paaralan, private schools, at a time when there is pandemic. Pero hindi po yun ang higit na nakakabahala po dito Sapagkat itong pagpataw ng 25% from 10% tax sa mga proprietary educational institution. Ito yung mga private schools, mga kababayan. Dati-rati ang buwis po na kinukuha ng BIR sa kanila, 10% lang. Okay? 10%. Ngayon, ginawa pong 25%. Pero nauna ho dito, etong hindi ko maintindihan Gumawa po ang batas ng Kongreso. Pasado na yun. Create. Yung tinatawag na create, hindi ko na matandaan kung ano yung ibig sabihin ng create. Ito po ay nagbibigay ng insentibo sa mga korporasyon para mabawasan po ang buwis po nila. Magkaroon po ng tinatawag na pribilehyo para sa mga korporasyon para madagdagan po siguro ng investment and capitalization. Ayan, so, akala ho ng mga nasa pribadong paaralan, kasama po sila dito. Hindi pala. Sa halip po 150% ang naipatong ho sa kanilang babayarang buwis at retroactive po from the time they create yung law, yung batas na ginawa ng Kongreso, doon sila magsisimula. Ibig sabihin, April pa ho yun So ano ang ibig sabihin na? From that create law, mga kababayan, yung 10% na buwis para sa mga pribadong eskwelahan, dapat po 1% na lamang. 1% kasi binabaan po Tax incentive po ito sa mga private corporations That is the intention of the create law. Pero nagtataka po ang mga nasa pribadong paaralan, bakit ano ang dumating sa isipan po ng Bureau of Internal Revenue na magpataw po ng karagdagang buwis sa mga pribadong eskwelahan, samantalang sabi po ng CREATE, 10% to 1% ka na lang. Pero ang BIR ho, Bureau of Internal Revenue, from 10%, hindi kinilala yung CREATE From 10%, ginawang 25%. Ang tanong ko ho dito mga kababayan po simple lang. Hindi po ba alam ng BIR na mayroong create law na nagbibigay po ng tax incentive sa mga private corporations? Bakit po sila gumawa ng ibang batas na itataas ho
ang babayarang buwis ng mga private schools samantalang nasa pandemya po tayo. At siyempre po, alam po ba ninyo kung gaano karaming mga private schools ang nagsarado ho dahil po sa pandemya? 900 private schools have closed shop because of the pandemic. That is as far as the Department of Education is concerned. Pero mas marami po ang nagsarado ayon po sa COCOPEA. Ang COCOPEA po, ito yung Council of Private Educational Association. Yan po, of the Philippines. Mas marami po sa survey ng Department of Education ang nagsarado na. So what happens my friends? Sa halip na 10% lang, at tuwan-tuwa na po yung mga pribadong eskwelahan, dahil 1% na lamang po sana under the CREATE law. Pero ngayon, here comes the bombshell from the Bureau of Internal Revenue. My goodness, from 10% to 25%, you know how much is 25% tax? Mabuti po sana kung ang singil po after all the deductions, doon lamang po kukuha ng 25%. Paano kung sa total gross income of the school, ang gagawing deduction 25%? Di ang laki po niyan. So, malaking kawalan sa mga namamahala po ng mga pribadong paaralan. Ano po ang net effect nito sa ating mga estudyante, sa ating mga magulang, na nagpataw po ng sangkatutak na buwis ang Bureau of Internal Revenue? Number one, sa tingin po ba ninyo kung talagang tatanggapin ng pribadong eskwelahan itong 25%, susuluhin po nila ang pagbabayad? Never. Pero ako'y naniniwala na mas marami po sa mga pribadong eskwelahan ang magsasarado na po sapagkat hindi na nila kaya ang babayarin. Okay? Hindi na po nila kaya. Pangalawa, kakayanin. Pipilitin nilang kakayanin. Anong gagawin ng mga pribadong eskwelahan? Ipapasa po sa gastusin po ng mga magulang at mga estudyante ang bayaring tax. In other words, pwede po ito mga kababayan, wala akong makakapigil sa kanila. So magpapataw sila ng 25% sa mga singilin sa mga eskwelahan. Can you imagine that? 25% of the tuition fee? Kaya po ba ng mga magulang ito? Hindi kaya. Aring kakayanin po ng mga mayayaman. Pero how about those who are yung tama-tama lamang po yung income nila from the 10% buwis, hindi naman po masyado nagtaas po ang mga singilin po sa eskwelahan, sa pribadong eskwelahan, kaya pa po nila. Pero paano ngayon? 25% na. Magdadagdag po ng mga bayarin sa eskwelahan by 25% para makaahon po yung pribadong eskwelahan. Kaya po ba ng ating mga magulang? So, babalansihin po ito dapat. Pero paano mo babalansihin pa yan? Talagang nandyan na yung utos ng Bureau of Internal Revenue. Ito ang babayaran mo. Kaya gusto mong mabuhay, maningil ka ng sobra sa mga estudyante mo. Ay nako. Paano kung hindi makabayad yung mga pribadong, yung mga estudyante sa private schools? Lilipat po sila. Eventually, the private school will close shop. Yung mga
estudyante from the private school pupunta ngayon po sa public schools. Pwede po ba? Kaya po ba ng public school ang mga estudyante kung maglilipatan ho sila? I don't think the government can accommodate all students from private schools. Kaya nga merong school, private school para may pagpipilian po Pero I think the Bureau of Internal Revenue is making it difficult not only for private schools but for parents to have education, good education for their children. Bakit po ganito mga kababayan ko? Bakit po ganito? Well, why make education so prohibitive for Filipinos? Hindi tayo nakakagawa ng sarili nating bakuna Why make education so prohibitive? Bakit po ganito ang BIR? Sinasang-ayunan po ba ito ng Department of Finance? Can you imagine ang laki-laki po ng ang buwis na pinapataw ng Bureau of Internal Revenue. Ayan ako talaga. Anyway, magandang gabi po, sabi ni Buddy. Of course, nabasa na po natin. Mel, buenas noches, Senyor Ben. God bless. Así como a toda la familia BSCC and to the family of BSCC, a los oyentes y espectadores de su programa, Your Honor, please. Walang niya talaga si Camel, Kala mo, hindi ko madirect ang pagbasa niyan. Anyway, wag mo na akong susubukan sa Espanyol. Baka gusto mo, Latinin kita Okay. Nato Tess, good evening. Palakpak po siya. Elaine Maranan Bulaong. Hi po, Tata Ben. Sana naaalala niyo po ako. Apo po ni Feli Maranan. Ay si Tatay no? Sa Batangas pa pala ito. Elaine, nga. Asawa ni teka. Nga. Anong pangalan yung panganay na anak ni Tatay Feli? Elaine Maranan Bulaong is watching. Jomay, good evening, Padre. Tata Ben, account mo YouTube? Ben Paipon. Ben Paipon. Yan lang po. Okay, yan lang po. Hanapin lamang po niyo Ben Paipon. Masusumpong na lang ninyo yan. YouTube account. I-subscribe mo na lang. Pindutin mo lang kung ano yung dapat pindutin para mapanood. And then, like, share, and subscribe. Watching from Lukban, Quezon, Senalive. Kahit po busy ako sa pag-bake, nakikinig po ako sa programa nyo, Tata Ben. Salamat naman, Senalive. Huwag mong isasama sa i-bake mo ang programa natin, Oo nga, ito si Senalive, one of those who filed the formal complaint sa NBI. Anong pakiramdam mo ngayon, Senalive? Anong pakiramdam mo? Natutuwa ka ba? When are you coming back to Manila? Para mag-follow up at may ituro mo. Pero alam po ninyo, hindi naman ninyo nakikita kasi yung mga mga personalities sa OLA sa online lending loan sharks, you have never seen any one of them. Kanya matre-trace po ng NBI kasi they have their own way of tracing criminality, crimes, po. Yung mga isusumite po ninyong mga documents, mga evidences yung ginawa nilang panghaharas ba, makikita ho sa mga, kasi nakuha nila yung mga computers nila Nakuha pati mga cellphone siguro ng mga nagtatawag ho sa inyo. Nakuha na po nila mga cellphone. Nandoon po yung mga ginamit nilang panghaharas sa inyong mga may mga utang po dito sa online lending. Kaya kung pwede lamang ho
yung mga hindi pa po nakapag-file. Marami ho yan eh. Libo-libo na po ito eh. Magpunta na kayo sa NBI. Okay? Magpunta na po kayo sa NBI para mapagdugtong na po ng NBI ang mga ebidensya at makasuhan, mapakulong itong mga loan sharks na ito. Tignan ho ninyo ang ginawa ni Sunny Livo. Nasa Lukban, Quezon po siya. Nasa Lukban. Bakit po siya nakarating sa Metro Manila at sumama po sa amin sa NBI? She was one of those who filed the formal complaint sa NBI na naging dahilan po ng pag-raid ng NBI sa Pasig. Ayan o. Palakpakan naman natin si Sunny Livo. Yan ha. Oo. Sana ho yung mga ibang mga biktima, gayahin po ninyo ito si Sunny Livo. Ha? Gayahin po ninyo sapagkat yan ang gusto na magkaroon ng katarungan sa ginawa po ng mga online loan sharks sa kanya. Alright. Sunny Live watching from Lukban, Quezon. Ayan, kahit po busy ako, sabi niya, pagbibig, nakikinig po ako sa programa nyo, tatabihin, ano bang binibig mo? Pahingi naman. Don Quartz is watching. Lodi, good evening. My friend, how are you? Good evening, sir. Sabi naman ni Don Quartz. Judith De Leon, good evening po. Magandang gabi po. Ayan. Patas Balita, Patas. Namimiss kita pagka hindi ka nanonood eh. Patas Balita is now watching. Melito Rodelio Militante. Ito naman si Mel. Talaga naman po. En el caso de WPS, high on conflicto aquí. High on conflicto alia. May conflict daw po here and there. Después de que mucha gentes se está sumergiendo, no ayuda, solo, ano pa ito, empeora la sitwasyon. Naku, talaga, hindi ko na maintindihan yan. Pero, meron pong kaugnayan sa West Philippine Sea, itong sinasabi po ni Mel Militante. Padre, balik ka na sa, gusto mo, mag-Ilocano ka naman. Mas lalo kong maintindihan yan pagka Ilocano. Pero pagka ganitong mga banyaga, ayaw ko na ng banyaga eh. Gusto ko na yung atin, sariling atin. Ilocano, Tagalog, English. Yon. Kasi English so parang Filipino language na rin yan eh. Marunong na po talaga ang mga Filipino sa wikang English. Parang second language na po natin yan. First language, if you are from Ilocos, Ilocano, yan. Kung nasa Visayas po kayo, the first language po nyo dialect is Bisaya. Okay? Ganyan din po sa kanila, second language would be English. Wag ka nang mag-inchik-inchik pa dyan. Wag ka nang mag-Espanyol pa dyan. Vilma Gomarad is also watching. Magandang gabi po. Ito pa. Mel Tua S. Domine Ben Pogi Nongka Otimam Code S. Latine Dixie Bobis Yang Pogi. Loko talaga ito si Melo. Kinamitan ako ng Latin. This is now a Latin sentence, mga kababayan. Ay, talaga naman. Magaling talaga ito si Mel, okay? Ma'am Mercy, Tagalogin mo na lang, Sir Mel. Dito ka naman sa Pilipinas Sorry po, sabi ni Ma'am Mercy. Sir Ben, BIR, puro lang po kabig. Mga yan, ayaw mag-give. Oo nga naman. Grabe talaga itong BIR mga kababayan This is terrible. 25% from 10%. An increase of 15% at the time that there is a pandemic. Grabe naman ito. Anong klaseng kaluluwa meron po? Siguro, binabawi po ang BIR yung nabawas po ng mga corporate taxes sa binigyan ng privilege ng CREATE.
ang tinamano dito, mga pribadong eskwelahan, ito po yung katuwang ng ating gobyerno sa edukasyon ng ating pamahalaan. The government has been encouraging private schools to open up and to put more schools para mas maraming ma-accommodate ng mga estudyante. Pero bakit po ang BIR? Ganito po ang ginawa. I cannot understand. Hindi ko maintindihan ito. Ay, talaga naman, no? Alright, so Patas. Sabi ni Patas Balita, Sir Ben, BIR, puro lang po kabig. Mga iyan, ayaw mag-give. Okay. Thank you very much, ha? Patas Balita. Alright. Meron pang, babalikan nun natin yan mamaya. Baka meron po kayo mga comments tungkol dito sa BIR, ha? Yung hakbangin ng BIR na tubuan po ng buwis, patungan po ng katakot-takot na buwis ang mga pribadong paaralan. If you have some comments, meron po kayo mga sariling opinion tungkol dito, please send them to us, ha? Dito sa ating programa by way of a comment or your basic opinion, okay? Alright. Meron pang isa na gusto kong pag-usapan ho natin. Ito, mas marami na ho tayong pwedeng pag-usapan ho sa mga susunod na mga programa ho natin sapagkat mag-focus na rin ho tayo dito sa mga issues na dapat pong talakayin para lalong magiging maliwanag ho sa atin ano ba ang nangyayari po dito sa ating bansa. Katulad po nito mga kababayan. Pogo. Anong pagkakaintindi po niyo sa Pogo? Alright. Ang Pogo po, ito yung Philippine Offshore Gaming Operations. Dito po sa ating bansa. Sa ngayon, they are operating without taxes. Ibig sabihin, illegal ang kanilang operation. Meron po silang registration siguro, pero hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi pa po binubusan. Okay? Nag-aalala po siguro na pagka bubuwisan, mangongolekta ng buwis, ibig sabihin, lehitimo na po ang mga Pogo operations. At ganyan nga po siguro ito nangyari ho mga kaibigan sapagkat kaalinsabay po ng mga pribadong paaralan. Ganyan din po ang ginawa ngayon ng Bureau of Internal Revenue sa mga Pogo with the private schools. 25% din po, mga kababayan. This means ang Pogo operations in the Philippines legitimized na ho. Legal na po ito sapagkat may buwis na eh. Kinukuha na ng buwis ng Bureau of Internal Revenue. In other words, yung mga in-check na mga komunista po, hindi mo na po pwedeng sabihin, oy, illegal ang pagtatrabaho mo dito. Mapipilitan na rin po siguro ang ating pamahalaan na illegalize po ang kanilang mga working visas. Kasi hindi naman po binibigyan ng work visa mga yun eh. So now that their operations are legitimized because of the Bureau of Internal Revenue, lahat na yan, mga kababayan. Pataka na yun. Sunod-sunod na yun. Chain reaction na po yun. Yung kanilang ginagawa dito, lahat, lehitimo na po. Pati kidnapping, money laundering, human trafficking, lahat na yan. Legal na yan, mga kababayan. Kasi, legitimize na po ang operation ng mga komunistang in-check dito po sa bansang Pilipinas. Nakikita po ba niyo ang direksyon nito, mga kababayan? Nakikita na po ba niyo panahon ng panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte as President
of the Republic of the Philippines. Legitimize po ang operations ng mga komunistang in-check dito po sa Pilipinas. Wow! Palakpakan naman natin. Ay, tatawanan nun natin. O, palakpak. Ayan. O, tawanan nun natin. Ay, naku mga kababayan ko po. Legitimized na po with a 25% tax. Withholding tax po ito ha. Malaki din po kung tutuusin. And 5% tax of the gross gambling revenue receipts. So bukod po doon sa 25%, may 5% po sa gross income ng mga POGO operations. Malaki po ito kung tutusin. That means 30% sa gross na nila. Okay? 30%. Okay. Expected revenue. Kung tutusin talaga, malaki rin po ang collection dito mga kababayan. Ha? 2021. Ito, expected revenue for this year. Ha? 28.7 billion pesos. Wow. Ang laki ano ha? Sino kayong makikinabang dito? Huh? For 2022 ha, mga kababayan, for next year, malapit na ito ha, 32 billion pesos. Okay? 32 billion pesos. Ang sabi po dito ho, sa information na natanggap po natin, 60% of tax collected will go to universal health care. Wow! Ha? Ibig sabihin yan, madagdagdagan po ang pondo ng universal health care sa pamamahala po ng PhilHealth. Palakpakan nun natin! Bakit nun natin papalakpakan? Sapagkat mga kababayan ko po, meron na naman pong nanakawin ang PhilHealth officials. Palakpakan nun natin! Madadagdagan na naman pong nanakawin. Ha? Ang dami nang nawala po sa PhilHealth at hindi na po naibabalik ko eh. 15 bilyong piso ho, because of the COVID pandemic po. Hindi na po natin malaman kung saan napunta yung 15 billion pesos po dito. Ngayon, dadagdagan nila. Kaya nga siguro, binubuwisan na po yung mga pogo-pogo na yan. Kasi, kinakapos na po ang nanakawin ho ng ating mga corrupt government officials under the tutelage, under the care of the President of the Republic of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Ayan ho, mga kababayan, may nanakawin na naman po ang PhilHealth ho dito. Hindi pa nababayaran, hindi pa po naisasauli yung nawawalang mga kapirahan po ng PhilHealth. Hindi nga po makakabayad ang PhilHealth sa mga private hospitals ho, mga kababayan. Ito, madadagdagan ng malaking halaga ang pondo ng Universal Healthcare under the care of the PhilHealth ho, mga kababayan. Madadagdagan ng nanakawin ho dito. Walang yung buhay na ito. So, ano kaya ang mga social effects, social costs ng paglilihitimize, pagiging legal ang operasyon ng mga pogo dito sa ating bansa, mga kababayan? Did you ever think of that? Legal na ho ang pananatili dito ng mga komunistang in-check. Okay? Magkakaroon na po ng working visa mga yan. Hindi ko alam kung paano gagawin po yan, mga kababayan. Pero may buwis na eh. Ibig sabihin, kinikilala na po ng ating gobyerno ang kanilang pananatili at paghahanap buhay dito sa Pilipinas. Okay? So, legitimized na po ang kanilang operations. Komunistang in-check ang mga yan, ha? Hindi naman po tayo pwede mag-operate ng pogo na Pilipino sapagkat ang kanilang mga kliyente ay mga komunistang in-check din po na taga Republic of China. O, di ba? O ngayon,
Ano ang social effect nito? Anong epekto nito sa atin? Alright. Alam po ninyo, ngayon pa lamang na hindi pa lihitimo ang operasyon nitong mga pogo. So many criminal cases already. Ha? Ang nangyayari po dito sa ating bansa. Bribery sa mga immigration officials. So, prostitution. Prostitution dito po sa ating bansa ho. Nandyan po yung money laundering. Nandyan yung human trafficking. Nandyan yung tax evasion. Marami po sa kanila ang hindi magbabayad ng buwis. Kasi marami po silang tangan sa leeg ng mga Pilipino opisyal ng BIR. So, itong sinasabi pong 28.7 billion, 32 billion, kikitain po this year and next year. Baka ito lagi-lagi lamang po ito, pero pagdating po ng tunay na pagsusuma sa mga nakolektang buwis, baka wala pang 1 billion yan. Bakit ho? Magagaling maglangis ang mga ito Magagaling po silang maglagay Baka mas malaki pa po ang mailagay nila sa mga corrupt government officials kaysa yung mapunta sa kabaan ng bayan. Kanya, these are the social effects of legitimizing the operations of Chinese communists in the country. Bakit po natin papayagan ito, mga kababayan ko? Bakit po? Mga komunistang inchik dito sa atin, sa bansang Pilipinas po. Sila nga po nag-aagaw ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Bakit po natin ililegalize ang kanilang pananatili dito? Anak ng Jesus Christ. Sir Ben, sabi ni Patas Balita, ipaliwanag raw ang pagbarangay na usapin tungkol sa awayan sa utangan. Ano ito, Patas? Ipaliwanag raw ang pangbarangay na usapin tungkol sa awayan sa utangan. Ito naman po yung kapag ang na magkapitbahay ay nagkautangan, kung ito ang tinutukoy ni Patas Balita, tama lamang po na ibarangay. Pero yung pag-uusap po sa barangay, mauwi din po sa hukuman, okay? Especially in the matter of collecting the debts, okay? Hindi po ang barangay, maliban lang kung magkasundo yung dalawang panig. Pwede magbayaran po sa barangay at hindi na po paabutin sa korte, okay? Ganun po ang usapan sa barangay. Meron pong paraan para magkasundo ang dalawang nag-aaway sa utang, Okay, kung kaya ng barangay na ayusin at magkasundo na matanggap po ng magkabilang panig, well and good. Okay? Hindi na kayo i-issuehan ng tinatawag na certification to file. Yung certification to file, yun ay para sa korte na. Doon na yung magrereklamo yung agrabyado. Okay? Pero kung napagkasunduan na ninyo sa barangay, wala na pong problema yan. Legal din po yan. Alright? Patas, yan po ba ang gustong madinig ng kapitbahay mo? Baka naman ikaw ang umuutang dyan at hindi ka nakakabayan. Pero ito si Patas, mayaman ito Utangan ninyo. Ayun ako talaga. Joke only Patas. Joke only. Pero alam po ninyo, mabuting tao itong si Patas Balita. Alright? Nagkita na po kami niyan, nagkausap na po kami, and we know each other already. Alright? Ravenna Naya is watching. Ravenna, good evening. Mau Ad is also watching from Zambales. Gandang gabi, Mau, and hope you're always well. Magandang gabi po. Nagpapalakpak po yung kanyang emoji, okay? Mau, thank you very much. Good evening po. Okay? So itong pogo mga kabayan, mabigat-bigat ito.
Alam po ninyo, dito sa Parañaque, Las Piñas area, marami pong mga napaalis na mga Pilipino na nangungupahan po sa mga condominium. Ha? Bakit? Kasi wala hong matirhan ng mga komunistang incheck. So, napilitan pong magtaas. Ha? Kasi nag-offer po, ito na yung lagay ng mga incheck. Marami silang pera po eh. Anong nangyari? Kinausap po nila yung may-ari ng condominium or apartment for that matter. Inoferan po nila ng mas malaking halaga. Napilitan po yung may-ari ng condominium. Natanggapin po yung mas malaking halaga. Wala nang kwenta kung maperwisyo yung kanyang kabayan. May pera siya eh. Ito masakit po sa atin mga kababayan eh. Madali tayong nasisilaw sa kinang ng pera. So what happened after that? Okay? Napaalis yung Pilipino. Napaalis. Pero ang nangyari ho dito mga kaibigan, tumaas po ang value ng lupa at apartment. Ang condominium. Sino pa po makaka-afford yan? E di puro mga inchik na ho, mga kababayan. Kakalat po yan, kakalat. Inchik lamang maka-afford. So, inchik po ang mag-o-occupy po niyan. Darating po ang panahon. Puro inchik na po. Komunistang inchik dito po sa Pilipinas. Courtesy of our President Rodrigo Roa Duterte sapagkat wala naman po siyang ginagawa. Meron po bang ginagawa ang ating gobyerno para mapigil po ang pagsasamantala nito mga mayayamang mga komunistang inchik po, mga kababayan? Uli, ito nga pag-aagaw ng mga komunistang inchik sa mga teritoryo natin eh. Tuwan-tuwa pa ang ating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nakakabayad daw po tayo sa ating utang na loob kay Xi Jinping. Puwisit na ito ho, mga kababayan ko. Ay, nako talaga. Bakit po ganito ang ating Pangulo kaya? Pagkatapos gusto po niyang extended ang term po niya. Ay, nako mga kababayan. Marami na pong nagrereklamo ho. Dahil ang usapan ay puro Duterte na ho eh. Sa 2022 eh. Malamang daw po, Presidente Duterte, Vice President Duterte, sino pa ba yung ano? Yung dalawa na ho yun. Hindi raw po sila nahihiya. Kapal naman ng mukha talaga. Dynasty ho. Gagamitin pa po ang PDP laban. Ang PDP laban against dictatorship, against one-man rule, against totalitarianism, against authoritarianism. Si Duterte po papunta na dyan eh. Bakit ho kayo nagpapagamit ho mga PDP laban originals? Why? Bakit po? Grabe naman talaga, ano? Bakit po? Ito tignan ho ninyo. Pag iwanan natin sandali yung mga pogo-pogo na yan, Dito tayo sa ating sariling bansa. Dito tayo sa ating sariling bayan. Ito po, disgustado na po talaga ang mga ito. Sino-sino po ang mga yan? Ito yung mga rice farmers natin. Doble-doble na pahirap ang binigay ng Department of Agriculture sa kanila. Rice Tarification Law. Hindi lamang po ang DA ito ang nagbibigay. Pati ang Kongreso. Pati ang Pangulong Rodrigo Duterte. Rice Tarification. Pagkatapos, binabaan po ang taripa sa rice importation. Grabe, patama talaga lahat ito sa ating mga rice farmers. Wala pong magawa ang mga magsasakawa natin. Anong ginawa ho nila sa mga hog raisers? Malapit na hong mabura sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga pag-aalaga ng baboy. Kasi, ang solusyon ng Department of Agriculture sa kakulangan po, kung meron bang kakulangan ng meat products dito sa ating bansa, ang solusyon lang naman po nila importation. Pagtulong po ba ito sa mga hog raisers? Kaya nagre-reklamo po. Talagang magpro-protesta na po ito mga rice farmers po natin, hog raisers, fishermen.
O hindi pa mga mangingisda ho natin. Hindi na po makapangisda doon sa mayaman po nating karagatan sa West Philippine Sea. Nandyan po yung mga malalaking isda ho. Nakatikim ho ako dito ng medyo malaki-laki na rin isda, talakitok at sa katagigi. Maliit pa ho nga yun, pero medyo malaki-laki na yun. Kasi matagal-tagal na ho ako hindi nakakakita ng tagigi. Galing po ito sa Zambales kina parang Willie Espiritu at Mau, ang kanyang may bahay. Through our good friend si Lilian Gabriel. Oh, okay? So, anong nangyari po sa mga mangingisda ho natin? Kawawa ho sila. Walang protection from this government. Hindi po nabibigyan ng protection. Ha? Ngayon lamang po siguro na nakakarinig na ho sila ng ibang tunog mula sa mga kapwa natin Pilipino because tumitindig na po ang mga Pilipino. We will defend our sovereignty against Chinese communist aggression. Yan po ang nadidinig ng ating gobyerno ngayon na namumutawi sa mga labi ng ating kapwa Pilipino. Kaya napipilitan po sila na proteksyonan naman yung ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Okay? Pero hindi pa po ganap. Kasi nandyan po yung mga barko ng China. Ayaw pong paanisin na Pangulong Duterte. Mga yan eh. Grabe talaga ho ito. Ngayon, yung tatlong grupo na yan nagre-reklamo na talaga. They have so much to say against this administration dahil hindi po naaasikaso ang kapakanan ng mga organisasyon na ito o sektor ng ating lipunan. Mga magsasaka, hog raisers, at mga fishermen. Meron pong sumasali na ho ngayon mga kababayan. Ito po yung Federation of Free Farmers. Kilusang Magdinyog at yung Confederation of Coconut Farmers Organizations of the Philippines. Ito po ang nag-aantay kailan maisasali itong mga magsasaka ng niyog sa tinatawag na Coco Levy Fund na hanggang ngayon po hawak pa rin ng ating gobyerno at hindi po kasali dito ang mga magnunyog. Saan po kayo nakakita ho ng pangalan Coconut Levy Fund hindi po kasama ang mga magnunyog? Bakit po ang ating gobyerno lamang ang namamahala at nakakaalam kung saan i-invest ang perang ito? Alam po ba niyo kung magkaano po ang nasa kaban po ng Coco Levy Fund? 100 billion pesos Hindi kasali ang mga magsasaka ho dito ng nyog. Tingnan mo ninyo ang katarantaduhan ng ating gobyerno. The farmers, the coconut farmers, are not represented in the Coconut Farmers and Industry Fund. Okay? Coconut Farmers and Industry Fund Act. Ang manager po ng Coco Levy Fund, ang sabi po ang pondo ho dito ngayon umaabot na po ng 100 billion pesos in assets. So, ito pong mga magsasaka ng nyog, panahon pa ni Mr. Marcos ito. Kinolekta po ni Mr. Marcos ng kanyang panahon ni Mr. Marcos. Buwiso sa mga magsasaka. In the guise that ang mga magsasaka ng nyog ang makikinabang ho dito. Pero anong nangyari po? Kolekta ng kolekta for so many years hanggang lumobo ng lumobo. Panginoon ko po, yung mga cronies ni Mr. Marcos pinaghahati-hatian ang Coco Levy Fund, yung iba po nakapagtayo ng bangko, United Coconut Planters Bank. Ayan nandiyan Pagkatapos napandagdag ng pondo para dito sa San Miguel Corporation, sapagkat ang crony ni Mr. Marcos nung araw mga Soriano at mga, ayun ako talaga, hindi ko alam kung si Mr. Ang kasama po doon. Ayan po, mga kababayan. Grabe talaga. So, what I'm trying to say is,
These are the funds na dapat ho mapasakamay po ng mga coconut farmers sapagkat ang pera po ay nanggaling sa kanila. Bakit po hanggang ngayon hindi po maisali ang mga farmers sa management of this fund, my friends? Why? Ano bang meron ang ating gobyerno ngayon? Bakit ang Department of Finance ang manager ho nito? Okay lamang po sana. Pero bakit walang representative ang coconut farmers? Saan nandun yung Coco Levy Fund? Kaya dumadami na po ang nagagalit sa ating pamahalaan. At dapat lang naman po, wag ho natin silang pabayaan na pagsamantalahan po ang kapwa Pilipino. Pinagsamantalahan na po ito sa mahabang panahon. Oh, wag naman po sana hanggang ngayon ay pinagsasamantalahan pa rin. Pero, mga kababayan ko, mangyayari lamang ho na papagsamantalahan ho tayo. Katulad niyan, Sara Duterte, Digong Duterte, President and Vice President. Di po ba nakakahiya na yan? Di ba sobra na yan talaga? Ha? Marinig ko lamang po ang pangalang yung Duterte na yan. Kinikilabutan na ho ako, mga kababayan. Ay nako talaga. Angelica Paz is watching. Good evening and happy weekend po sa inyong lahat. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. At Ma'am Lynn, more power. Keep safe and God bless always. Angelica Paz. Josephine Roquero is watching. Still watching. Talagang tinatapos. 2 oras po ang programa po natin. Joe, gandang gabi sa iyo. I'm very, very happy because you're a very avid listener ng ating programa. Thank you very much. Tayan mo ha, malapit na po ang Pasko. Patas Balita. Sir Ben, ipaliwanag niyo raw ang pangbarangay na usapin tungkol sa awayan sa utangan. Naipaliwanag ko na yata ito kanina, ha? Ravenna Naya is watching. Marie Clado, Patas, paki-text mo lang sa akin. Mag-message ka lang sa akin kung hindi pa maliwanag yung paliwanag ko tungkol sa usaping utangan sa barangay. Okay? Alright? Marie Clado is watching. Mau, gandang gabi. Gandang gabi. Joey Ortiz. Joey, good evening. How are you, my friend? Nakakakita ka na ba? Nakakakita ka na ba, pre? Okay. Sana naman. Okay, sana naman. Ravenna, yes, still here, watching. Tata Ben, I am very happy. O, gano'n, ha? Naimbag Rabii. Ayos met, Tata Ben. Sabi ni Mau Ad, yan ang tunay na Ilocano from Zambales. Meron pa ba kayong black sand dyan? May natitira pa bang black sand dyan sa Zambales, Mau? Joey Ortiz, good evening, Kuya Ben. Watching from La Union. Kumusta ang COVID dyan sa La Union? Joey? Nakikita mo ba yung COVID na gumagala dyan? Elisa Patino. Elisa Patino, I'm watching your program, sir. Good evening. God bless. Ay, maraming salamat, Elisa. Gandang gabi po. Ganun din po kay Mr. Senyor Samuel Gabot Sani. Padre, magandang gabi po. Idol Ben, kayang-kaya tayong lamunin ng more than 90 million strong Chinese Communist Party na kinabibilangan ni Xi Jinping. Happy weekend, Idol. Keep safe always. Elisa Patino, thumbs up po siya. Ang laki ng kamay. Dilaw na dilaw. Etong sinabi ni Sammy Gabot,
hindi lamang 90 million ito, Padre, billion na sila eh. Billion na ho ang mga inchik. More than a billion Chinese communists. Hindi lamang po yun nandun sa China. They are all over the world. And probably nga, ay wala po naman sigurong 9 million. Baka meron ng 1 million dito sa ating bansa. Ang mga communist cadres po ng China. Baka they are all over the country already. Ang iba po dyan talagang nasa militar ho ng China. Involved in espionage already. Involved in preparing eventual takeover of the country should the time comes and necessarily for the Chinese communists. Pinaplano na po nila yan mga kababayan. Ayaw ninyong maniwala o hindi. Pinagplaplanuhan na matagal ng pinagplaplanuhan ng mga komunistang inchik. Paano po nila maagaw ang kabuuan ng Pilipinas sa ating mga Pilipino? At sinasamantala po nila na meron tayong Pangulong Rodrigo Duterte na nakuha na nila. May utang na loob daw po si Duterte sa kanila eh. Siya lang naman ang may utang na loob, pero tayo mga Pilipino naman po eh. Meron po ba tayong utang na loob sa mga inchik? Wala naman po eh. Binigyan po tayo ng Sinovac. Magkaano Iba-iba. Kwentahin ho ninyo kung magkaano ang halaga ng ari-arian na kinukuha nila sa atin dyan sa West Philippine Sea and possible revenue na ibibigay po sa bansang Pilipinas kung sa atin pa po ang mga deep sea mineral resources po. Nakahari na po ng inchik yan eh. Pagkatapos sasabihin po ni Mr. Duterte meron tayong utang na loob sa mga anak ng mga komunistang inchik. Wala tayong utang na loob kanya. Please lang wag tayong maniniwala sa mga ganyang mga patutsada ng Pangulong Rodrigo Duterte. Wag tayong maniniwala. Higit sa lahat, mag-isip-isip po tayo pagdating ng talagang tunay na halalan, maghanap po tayo ng karapat-dapat po para sa bansang Pilipinas. Tama na itong 6 na taon ni Mr. Duterte as President of the Philippines. Tama po ba yan parang Sami? Tama po ba yun? Mantakin ninyo kung dadagsain tayo ng mga komunistang inchik. Hindi po natin sila mabubuhat mga kababayan. Ngayon pa lamang dapat tutulan na natin itong pagsasamantalang ito ng mga inchik. Gayahin natin ang mga Vietnamese, mga Malaysians, hindi sila pumayag na unti-unti pumapasok po ang mga militar yung mga in the guise of civilians, mga members of the military ng China ang pinapapasok nila eh. Even in the Philippines, ganyan din po ang style ng bansang China. So inaantay na lamang po nila ang tamang panahon para sila po ay makapag-take over na. And when that time comes, kawawa tayo. Pero si Mr. Duterte, nasa kaliwang, nasa side na po ni Xi Jinping. Kita na ninyo, na ireserba na po niya ang kanyang pwesto sa kaharian ng hari ng Republikang China, ng komunistang inchik. Ay nako talaga Elisa Patino is thumbs up. Ravenna, dan subscribe po ng YouTube channel mo. Aba! Approve. Thank you very much. Nadagdagan po ng isa
Sana dumami pa. Thank you very much, Ravenna. Maraming salamat. Mauad, sana tatabin. Next time, tulungan kaming electricity consumer dito sa area namin. Tag-init or tag-ulan, laging brownout, laging pumuputok transformer, tanging kalahating lane ng street namin, wala power supply, lagi. More than 10 years ng problema, hindi inaayos ng Zambales Electric Cooperative sa MECO. Bakit pumapayag ang gobernador ho ni Diyan? Ha? Mau? Bakit? Bakit pumapayag ang gobernador ninyo dyan? Kahit independent ho yung electric cooperative yan, merong permit dyan sa provincial government. At kapag ka hindi po nagbibigay ng tamang serbisyo, pwedeng paputol yan eh. Pwedeng paputol yan. Mau, maliban lang kung kasabot ho dito, ang governor o kaya mayor. Mayor siguro ang unang katakin ho natin dito. Mau, ipadala mo sa akin dito yung telepono. Kung sino man ang namamahala ng electric cooperative dyan. At titignan ko kung ano ang magagawa ko dito. Alam ba ni Paring Willie ito? I'm sure alam ni Paring Willie ito. Pero let me handle this. Hindi pinarating mo sa akin. I will try to handle this. Huwag kang mag-alala. Hindi naman po mahirap na gawin ito eh. Magtatanong lang naman po tayo sa mga kinukulan. But I am aghast. Parang ang sama ng loob ko dito. Patakin ho ninyo. Sabi po ng taga-Zambales, tulungan po ninyo kami sa electricity consumer dito sa area namin. Tag-init or tag-ulan, laging brownout, laging pumuputok, transformer, tanging kalahating lane ng street namin, wala power supply, lagi. More than 10 years ng problema, hindi inaayos ng Zambales Electric Cooperative o sa MECO. Huwag kang mag-alala. Kung meron kang telephone number ng head ng Electric Cooperative dyan at saka yung governor, please send them to me and I will try to talk it over with them. Mau, please do that. Hindi ko matatawagan ng mga yan kapag wala tayong number. Okay? Patas Balita. Yes, Sir Ben. Thank you sa pagpayo na unawaan ng kaibigan ko. Pero Sir Ben, makukulong po ba siya? Alright? Ganito ha. Patas, ganito ha. Kung nagkasundo sa barangay at magbayaran, okay? In other words, areglo. Walang kulong yan. Walang kulong. Pero kung hindi nagkasundo at umabot sa korte, may kulong yan. Depende sa laki ng utang. Okay? Merong kulong. Kasi may siguro pwedeng sabihin na pwede rin pong yung kumaliit na halaga lang. Meron pong small time na utang. Meron pong korte na assign talaga dyan. Pero kung malaki ang inutang, baka pwede pang kasuhan with fraud, criminal offense na yan, iba na po ang usapan ho dyan. So, depende po sa korte yan na mamamahala o mag-iimbestiga sa kaso. Pero kung sa barangay nagkasundo na, wala nang problema yan. Walang kulong-kulong. Basta't naareglo ang hidwaan ng dalawa, ayos. Magkaakbay ng palabas sa opisina ng barangay chairman. Okay?
Pero kung hindi nagkasundo, bibigyan po yan ng certification to file. Dito na po yan. Magkakaalaman kung sino po ang totoong may offense. Okay? Depende po sa korte na yan kung sino ang makikitang nagkasala. Okay? Yung parusa will depend, I don't know, on the judgment ng huwes na naglilitis ng kaso. Patas, okay na ba yan? Okay? Areglado. Jimmy Toplano, pare, hindi lang kondo, pati bundok, kanila na. O ito na ho ang totoo na nangyayari po sapagkat ito si paring Jimmy. Alam niyo mga kabayan, he's all over the Philippines. Maya nandun po sa Catanduanes, nandun po sa Mindanao, nandito po sa Cagayan. Marami po silang pinupuntahan at nagbibigay po ng paglilingkod bayan. Ito si paring Jimmy Toplano. Kaya alam po niya, ang gawa po ng mga komunistang Inchiko, hindi lamang po kondo ang kanilang mga pag-aari na talaga. Kung hindi, kabundukan po. Alam po ba ninyo dito sa Mindoro Oriental? Marami pong mga katutubo at mga residente ng Oriental Mindoro, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Nagrereklamo na po yung mga residents. Napapaalis po sila ng mga, kunwari mga negosyante. Hindi naman nila binibigay po yung mga pangalan ng negosyante. Bakit o? Puro maikli. So nakikita na po yung epekto ho ng mga komunistang in-check na pinapayagan ng ating Pangulo. Na manirahan dito sa bansang Pilipinas. So they are all over the place already. Nabibili po nila yung mga residential places reserved for Filipinos. So, mga kabundukan po, where ang mga katutubo po natin ang nakatira. Napapaalis po ang mga ito. Sapagkat, nakakapagpresenta po sila ng mga papeles ho eh. Amin yung bundok na yan. Ganun ho mga kababayan. Yan ang mga komunistang in-check. Nakakalula po ang kanilang ginagawa dito sa ating bansang Pilipinas. Sana ho matauhan po tayong pare-pareho sa ginagawa po nila dito sa atin. Magkaisa po tayo mga Pilipino. Meron po mga mababait na mga Filipino-Chinese and we recognize them. Meron marami nga po sa kanila, more nationalistic pa nga ho kaysa sa atin. And we welcome them here. Pero ito mga komunistang in-check, mga nagsasamantala po sa kahinaan po ng mga Pilipino ngayon. Wag natin sanang payagan na sila'y manatili dito po sa ating bansa. Kailangan pang itawag sa Sameco kada brownout para puntahan nila. Last day, whole night, kami wala power sa kabilang lane ng street namin. Merong kuryente. Paano ang mga pasyenteng kagaya kong Seymour? Kagaya kong paano ang mga pasyenteng kagaya kong naka-auto pop machine pag natutulog? Ay, nga, no? Kasi may sakit ito sa ibaw eh. Bibili ng generator? Naku, mayaman ba? Mau, naku, nakakaawa ka naman dyan. Ibigay mo sa akin. Paano matatawagan yung Sameco na yan? At sabihin mo rin kay paring Willie, pagtulungan namin ito. Pagtulungan namin ito. Hindi po pwedeng palampasin yung mga ganito. These are public utilities ho, mga kababayan. Public utilities. Alam po ba ninyo,
ang nakalulungkot ho dito, ang ating kongreso mismo, ha? Ito ang binabalak ko nila. Gusto nila na ang mga foreigners, tandaan ho ninyo ito, ha? Mga foreigners pwede nang mamahala po sa mga public utilities ho natin. Anong ibig sabihin po niyan? Yung ganyan, sa Meco, dyan po sa Zambales, pwedeng palitan ho ng mga foreigners na yan, ang mga pag-aari ng mga Pilipino. Papayag po ba kayo niyan? Siguro papayag kayo sapagkat very lousy po ang serbisyo na ibibinigay ng Sameco. Pero, come to think of it, kung dayuhan po ito, ang may-ari ng mga public utilities po natin, sa tingin po ba ninyo, makakapagreklamo tayo ng ganyan? Paano kung komunistang inchik ang nakabili ng Sameco? Paano? Kung papasa po sa Kongreso, itong ginabala ko nilang amendment sa ating saligang batas, papayagan po ang mga foreigners na makapag-ari ho ng mga korporasyon na namamahala sa mga public utilities, public services po ng Pilipinas, tubig, enerhiya, yung electricity, and so on and so forth. Telco, mga kababayan. Paano na lamang po kung pagwelgahan ho tayo, pagkatapos sila po ang namamahala, magwewelgas po sila sa atin. Wala tayong kuryente, wala tayong telco, wala ho tayong tubig. Ito ang gusto ng gobyerno ho natin. Ito ang gusto ng mga kongresista ho natin. Nabuti na lamang po ang Senado, medyo alanganin po dyan. Nagpatumpik-tumpik at tama lang naman po mga kababayan. Pagdahan-dahan po sana ang ating mga lawmakers dito, hindi ko mo gusto ng Pangulong Duterte na ganito mangyari, susundin po. Paano ho kung puro komunistang in-check ang magmay-ari na ho dito sa mga public utilities po natin sa Pilipinas? Ano ang mangyayari ho sa atin mga kababayan ko? Pagka pumasa ang batas na yan, pwede na magmay-ari ang mga foreigners. Paano kung ang mga in-check ho ang mag-apply? Mas mapipigilan pa po natin sila? May batas na ho tayo. Kayang-kaya po ng mga in-check na yan Ang mamili ng mga public utilities ho dito sa atin. In the end, in the final analysis po mga kababayan, all public utilities na kailangan po ng mga Pilipino will be under the hands of the communist Chinese. And what happens kaya po kung pinigil ho nila, sinarado ho nila yung gripon mo, sinarado nila yung generator mo, sinarado nila yung komunikasyon mo, paano ka ngayon? Tutulan ho natin ito mga kababayan. Not because hindi po mapagkakatiwalaan ng mga foreigners, but if it is going to be communist China who will be handling all these public utilities in the country, my goodness, my friends, mag-isip-isip po tayo sapagkat madilim ang haharapin po natin pare-pareho. Mermaid Sarjo, magandang gabi po. Sir Ben, good evening. Magandang gabi po. Watching po si Mermaid. And Maria Dolores Santos, ang rehimeng Duterte ay hindi mahirap, bagkos ay pinapatay pa sila sa gutom. Hindi pa ba kayo nakakahalata? Yan ang tanong ni Maria Dolores Santos. Hindi pa ba kayo na nakakahalata? Pinapatay nila sa gutom. Hindi lamang po sa gutom ho, Ma'am Maria. Pinapatay ho nila ang mga tao. Baril. Mauad. Dapat kasi nyog levy fund para matulungan ang magninyog. Salbahe ka rin Hindi koko Hindi koko levy.
Kaya nga tinawag na Coco Levy yun eh. Marcos levied taxes on coconut farmers din. Kaya Coco Levy fund yun eh. Kinuhanan po ni Mr. Marcos sa mga magninyog ng buwis. At ang pangako ho, pagka naipon-ipon nito, mapupunta rin ito sa inyo. Magkakaroon kayo ng pagbabago at mga reforma sa pagninyog. Gaganda ang aniho ninyo sa mga nyug at gagawan. Yung bang maraming products ho, ang nyug eh. Maraming pwedeng gawin, produkto from the coconut. Coco Levy, yung funds that will be derived from the taxes here will be used for the production of products coming from the coconut. Ang nangyari ho, napunta ho yung fund sa mga cronies ni Mr. Marcos po. Sa mga cronies ni Mr. Marcos. Ayun ako, wala na 5 centimos napunta sa ating mga magsasaka ng nyug. Nak ng pating talaga. Grabe na talaga ito mga kababayan. Ano po? Nakakaawa talaga ang ating bayan. Ano ito? Mas matindi si Dennis Uy na crony ni Duterte. Sa totoo lamang ho mga kababayan, mas matindi si Dennis Uy na crony ni Duterte. Alam po ba ninyo ito si Dennis Uy? Hindi pa man po na-aproba ng kanyang telco ho. Aprobado na ang kontrata niya. Pwede siyang maglagay ng kanyang transmitter site sa mga kampo ng militar. Only in the Philippines, mga kaibigan ko. Mel Rodelio Militante. When did Pogo start operating in our country? Panahon lamang po ni Mr. Duterte. Yan ang alam ko sa pagsisimula ng Pogo. Nung namasyal po si Pangulong Duterte sa China, sinundan na po yan. Napunta na dito yung mga nag-ooperate ng Pogo. Okay? Ravenna Naya, well said, Tata Ben. Mabuhay ka. You will be blessed with our Almighty God. Maraming salamat, Ravenna. Maria Dolores Santos, ayon sa ating saligang batas, ay hindi na pwedeng kumandidato ang nakaupong Pangulo sa pagka-vice-presidente. Maria, sa ating saligang batas, wala hong probisyon na ganyan. Ang hindi ko lang malaman ho dito, ito possibility po ito eh. Tumakbo si Digong, Vice President. Pagpalagay na ho ninyo si Bongo, ang presidente. Nanalo silang dalawa. They won. Upo na. Nanumpa na. Naka 6 months na ho si Bongo as president. Sabi ni Digong, Bong, caretaker na lang naman kita eh. Mag-resign ka na. At ako na naman ang magiging Pangulo na. Wala kang alam eh. Dito ka na, caretaker na lang kita. Meron bang magagawa si Bongo? Palagay ko, wala. Ito ang tanong. Hindi nga po inihalal as presidente si Pangulong Duterte. But he is going to take over as president. Will there be prohibition here? Ayan. Yan ang, I think this is a valid question for our constitutionalists and even lawyers po, mga kababayan ko. Ulitin ko po Halimbawa na tumakbo yung dalawa, Bongo for president, Duterte vice president. Nanalo, nanumpa na. Nagsimula na po ang kanilang panunungkulan. After 6 months, sinabi ni Duterte kay Bongo, Bongo, mag-resign ka na. Ako na lang maging presidente. Yes, sir. Okay. Eto ngayon. From vice president, Duterte will take over as president. Tanong, pwede po ba siya as president?
Di po ba one term lamang po as president? Sasabihin po siguro sa atin, inihalal sa vice president. Successor po yung vice president. So, presidente ho siya ngayon. Oo nga. Pero may constitutional prohibition ho dyan. One term lamang ho ang presidente. Magdadalawang term ka na. Ha? Even as a successor. Mga kaibigan, I do not have the answer to this. Wala po. I'm not a lawyer. Hindi po ako constitutionalist. Naisipan ko lamang po ito because it is a possibility ho. You know? Pwede pong even Sara Duterte at yung kanyang tatay, magtandem po. Nanalo si Sara, nanalo si Duterte, si Digong. Darating ang panahon, baka sabihin po ni matandang Digong, Sara, balik ka na sa Davao. Ako na bahala dito. Hindi mo kaya ito Panlalaki ito Opo, Daddy. So Duterte takes over. Pwede po ba yung sabihin, bakit sobra ka na sa term mo? Naka-6 na taon ka na. Bakit president? Nagte-take over lang ako. Si Sara ang presidente na halal Ito ko naman ang vice president. Successor po ako. Di po ba provided for in the Constitution? If the president resigns, the vice president takes over. Oo nga. Tama. Pero may prohibition din sa Constitution. Hindi ka po pwedeng mag-double term. There is only one term for the president, elected president. Tama? Okay? So anyway, this is a matter for constitutionalists and lawyers to discuss. Siguro sa susunod ba, itatanong din po natin ito sa mga kababayan na natin, mga darubhasa sa batas. Okay? Pwedeng kumandidato ang nakaupong Pangulo sa... Hindi po. Hindi po pwede, yun. One term lamang po. Okay? Joey Ortiz. Okay, thank you very much. Mel, it is even better to hear the word Sogo than Pogo. Mas gusto ko na yung Sogo, pare ko. Elsa Bandoles of Banya. Good evening po, Tata Ben. Magandang gabi po. Mel, good evening, Tata Ben. Sabi ni Joey Ortiz, takot COVID dito, Kuya Ben. Pakainin namin saluyot at nilagang ampalaya. Salamat. Nako, paborito ko pa naman yan, Joey. Saluyot, at saka ampalaya. Jomay Maymar, hello po, Ben. Sir Ben, magandang gabi po. Maria Dolores Santos, ano na? Ang nangyari sa pahayag ni Senador Lacson bago magpandemya na 200,000 Chino na sundalo ang nakapasok sa bansa at karamihan ay nagtratrabaho na. Sa Pogo, yan ang sinasabi ho namin sa inyo The military of the Communist Chinese, Politburo, ay nandito na po sa atin in the guise of being civilians. Kunwari civilian po, pero nag-ooperate sila. Kaya ganyan, mga Pogo-Pogo. Ravenna Naya, haste, heist, hina wifi ko. Umina ba? Mauad, yes, Tata Ben. Kunin ko complete details. If in case pwede ba kaming pumirma ng ay betterer. Mau, betterer. Mag-petition po kayo, send me a copy of that at tatalakayan natin dito sa ating programa. Makakatulong talaga ng malaki si Willie. We can send that also to out to the newspapers, yung mga nasa media. Makakatulong po si paring Willie dyan. Jose Ramos, Tabi Franca. Good evening, Sir Ben. Your Honor, please stay safe. Take care. More power to your program. God bless po. Ferdinand Bong is also watching. Good evening, Ferdinand. Jose Ramos, Tabi Franca. Good evening, Sir Ben. Dumating na ang kinakatakutan ko. Nangyari na nga dito. PDP laban for convenience. Ang nangyari, Sir Ben, nasaan ng pinaglalaban natin noon? Nagtatanong lang, Mr. Tabi Franca, Charlie Fry. Gusto ni Senador Bato de la Rosa na bigyan ng baril ang mga bombero. Dahil niya ay may mga pangyayari daw na inaagaw ng mga tao ang hose ng tubig ng mga bombero. Gago talaga, no? So, pag inagaw sa kanila, babarilin nila. Mr. De La Rosa, sir, Senador,
Babarilin po ba ng mga bombero yung mga aagaw ng tubo o kaya post? Yung mga tao, nasusunugan na nga, babarilin pa. Mr. Senator, may mga pulis din po sa mga sunog to make sure na nagagawa mga bombero natin ang kanilang trabaho. Besides, hindi po mamamatay ang sunog kapag binaril mo. Ha? Dagdag problema at bigat pa po. Yan para sa kanila. Sa halip na sa sunog lang nakafocus, kailangan pa nilang siguraduhin na yung baril nila ay hindi nahuhulog sa kanilang katawan at mawawala. At kapag nainitan po yung baril, baka pumutok pa. Yan ang totoo talaga. Thank you very much, Charlie. Marie sa Shishel Pirait ay talaga naman napakaogag sa manitong nagpapanukala na bigyan ng baril ng mga bombero. Good evening po. Watching from Pangasinan. Marichelle, good evening. Patas, watching pa rin. Walang pinag-iba ang Coco Levy Trust Fund sa Syntax. Invest Health Facilities ata literal sin ang nangyayari. Jose Tabifranca, good evening Sir Ben. Ano po ang nangyari sa ating Bataan Nuclear Plant? Di po ba ginastusan yan ng bayan? Bakit po hindi na pinapatakbo ang planta ng nagtatanong lang po? Medyo natakot po tayo sa nuclear power. Nuclear power. Okay? Maybe Pogo has been operating here in our country before. Maari, pero hindi eh. Nauso lamang yung Pogo sa panahon ni Duterte. Dene Osevedlove. Ako, sobra na ho tayo sa oras. Nandiyan na po si Paring Doy del Castillo. Sa lahat po ng mga nag-text at hindi ko nababasa, Mel, ayaw nyo ko ako mag-Espanyol. Ayaw nyo din mag-Latin. Kaya ayaw mag-English na lang ako. Okay. Ano, meron pa ba? Joan Simon. June Simon. June Simon. June Simon. Hello, partner. Kanya na tayo. Kanya na tayo someday. June Simon. Oh, I think I know this. Oh, all right. Thank you very much, June. Good evening. Mga kaibigan, wala na ho tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Antabayan po ninyo ang susunod si Parang Doy del Castillo sa kanyang ngayon din po program. Elsa Bandoles Obana, God bless po always sa Ben. At magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nag-comment sa ating Your Honor, please. Well, Ben Pipon here said thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.